Hello, magandang araw. Summer na po talaga ano. Pero sa panahon naman na ito yung maraming bulaklak ang ating mga bougainvillea. Ayan no. At kung matagal na nga kayong nakasubscribe kay Probinsyanong Daddy at nagbo-bougainvillea na rin kayo, malamang marami na rin kayong mga alaga at marami na rin kayong mga napapabulaklak. Tama ba? Pero alam nyo ba na mas maganda ang ating mga bougainvillea kung marunong tayong gumawa ng iba't ibang mga styles. At yan ang pag-uusapan natin ngayong araw dito sa video na ito. Kaya stay tuned kayo mga kaprobinsya, panoorin nyo yung video na ito hanggang sa dulo. By the way, ako nga pala si Daddy Bert at welcome sa ating channel, Probinsyanong Daddy. Kung hindi ka pa nakasubscribe, ano pang hinihintay mo? Pindutin mo na yung subscription button, click mo na rin yung notification bell so that every time na meron tayong mga uploads katulad ng mga to, ay lagi kang updated. Okay? So usually, ganito yung mga style natin sa pag-aalaga ng bougainvillea. Nakapaso lang sila. Very common, ano? Although maganda pa rin namang tignan kasi namumulaklak sila katulad ng mga to. Ayan, no? So maganda pa rin namang tignan. Kami pa rin mga bulaklak. Yan, ganyan. Pero syempre, mas maganda silang tignan kapag meron din silang mga iba't ibang style. At yan ang ating tatalakayin. Kaya, panoorin mo hanggang sa dulo. Okay? At para sa ating number 1 ay yung ganito. Ayan. So, ang tawag ko sa mga ganito ay tall and clean. Bakit? Kasi nga, tignan nyo naman. So, mula sa kanyang paso, ito yung puno niya malinis. Tapos pataas lang siya at dito lang siya sa taas nakapokus na mumulaklak. So paano ito gawin? Maghanap lang kayo ng mga bougainvillea nyo na mayroon ng mga malalaking puno. Ayan, katulad dito. O kaya kung magtanim kayo ng cuttings, maghanap kayo ng straight lang na puno ng bougainvillea. Tapos ganito lang. Dito lang sa taas nyo siya papalagyan ng sanga. Lahat ng mga sanga sa ibaba, kailangan nyo siyang tanggalin. So, ganyan po oh. Yan. At ang number 2 naman natin ay itong mga ganito. Yan, pwede kayong gumawa ng ganitong mga design. Ito ang tawag ko sa kanila ay mga exotic design. So, ayan. Kung saan-saan napunta yung kanilang estilo. So, meron din tayong isa pa dito. Ayan oh. So, ito, another one. So maghanap kayo ng mga bougainvillea o kaya kung mayroon kayong mga bougainvillea na kakaiba yung kanilang mga disenyo, gawin nyo rin silang ganito. Ayan. Unique na unique kasi ang mga istura ng mga ganitong design. Ayan, kung titignan mo, ayan, wala silang mga kaparehas. Kasi nga meron silang mga kakaibang mga postura at mga disenyo. At syempre, ang number 3 natin ay yung grafting. Ito ang pinakauso. So, ganito ang itsura. Pwede nyong gawin sa mga malalaki nyong bougainvillea. Ayan. So, tignan nyo naman. Ang dami nitong mga naidugtong. Ayan. Medyo maliwanag na yung sikat ng araw kaya hindi gaanong kita. So, ayan. Ganyan. Pwede nyong gawin yan. Kung wala naman kayong mga malalaki pang mga bougainvillea, pwede pa rin naman gawin sa mga maliliit katulad nito. Ito grafted to, ito ay isang root graft. Ayan, napakaganda ng grafting. Kailangan mo lang aralin kung paano siya gawin. Marami akong mga videos dito na nagtuturo ng step by step sa paggagraft. Kaya pwede nyo siyang panoorin. I-scroll nyo lang po sa aking mga videos. Okay? Dito sa parte nito, isa rin itong grafted. Ayan. Medyo malaki na yung puno na ginamit ko dito. Ganyan siya oh. So yan yung paso niya. So grafted siya. Marami din siyang mga kasama. Ayan. Ayan. So pwede nyong gawing stem graft o kaya root graft. So ito example ng root graft natin. Ayan oh. Naipakita ko na to sa ating video sa YouTube. Noong ginagawa ko pa lang siya. Eto na siya ngayon.
At ngayon, ready ka na ba sa number 4? Ang number 4 naman natin ay kung hindi ka talaga marunong mag-grafting pero gusto mo ng multicolored, pwede mong gawin itong ganitong style. Ang tawag ko dito ay yung 2-in-1. Kung dalawa sila, 3-in-1 naman. Kung marami, syempre. So, kung mapapansin ninyo, dalawa yung kulay niya. Ayan o. Yan, dalawa po sila. Tapos, sa isang paso, pinagsama ko yung dalawang varieties ng bougainvillea. Isa, dalawa, tapos, tsaka ko sila inayusan dyan sa taas. Ayan. So, pwede nyo itong gawin kapag ka hindi kayo marunong sa grafting. At heto ang isa pang example ko ng 2-in-1. So, pwede rin yung ganyang style, oh. Yung makapal. Ayan. So, dalawa lang din yan. Pinagsama ko sa isang paso. Ngayon, sabay na rin silang namumulaklak. So, ayan. Ang ganda rin, oh. At kung umabot ka na sa parte ng video na ito at nagugustuhan mo yung ating sharing, ay huwag mag-atubiling ipindot ang like button. Pwede ring mag-comment ka kung taga saan ka at kung anong klase ng bougainvillea ang pinakagusto mo. Sabihin mo na rin kung ano yung mga gustong-gusto mong style. Okay ba? At sa mga nagtatanong kung ano yung gamit natin na pampabulaklak, ito lang po yung ginagamit ko, yung Yaramila 15920. Available po ito sa Shopee. So, nandyan po sa tag product, i-click nyo lang po yan, pwede po kayong makabili dyan. Mura lang po siya. Pero, very effective. Okay? Ngayon, ang next style naman natin, number 5, ay eto. Ayan, kung kukunti pa yung mga bougainvillea nyo at di nyo alam kung paano sila i-level up o elevate, so pwede kayong gumamit ng mga ganitong paso. Ang tawag ko sa kanila ay mga Nordic inspired or Nordic mga Nordic design. So, ganyan lang po. Yan, ilagay nyo lang sila sa mga ganito kakaibang klase ng paso ninyo. So, maganda rin silang tignan. Ayan. So, kung naghahanap ka ng ganitong klase ng paso, nandyan lang din sa tag products. Available din po yan sa Shopee. At ang next natin ay syempre number 6. Eto, kung wala kayong masyadong espasyo o kaya kulang yung space sa inyong bahay, pwede nyong gamitin ang ganitong style. Ang tawag ko sa kanila ay mga mini bougainvillea. At ganito nga yung mga mini style natin. Nakalagay lang sila sa maliliit na paso. Ang lilit lang yan, oh. Yan. Pero, maganda pa rin naman. So, nagkataon lang ngayon na wala silang mga bulaklak. Pero ito sila nung meron silang mga bulaklak, oh. Ang ganda nilang tignan. So, yan. Maganda yan. Applicable kapag ka yung space sa bahay ninyo ay maliit lang pero gusto mo pa rin mag-alaga ng bougainvillea. And yung next style natin, number 7. The tree-like style. Kaya ko siya tinawag na tree-like ay dahil matangkad siya. Ganyan po, oh, ang tangkad niya. So, eto. Meron tayong cherry blossom dito na napatangkad. So, tignan ninyo. Ayan, pasensyahan nyo na, medyo madamo siya. Pero ang konsepto nito ay medyo matangkad. Ayan. So, hanggang sa dulo. Ayan, kita nyo, ang dami niyang mga bulaklak. So, puro bracts na yung nakikita dito. So, pwede rin ito kung meron kayong mga mahahaba na bougainvillea. I-maintain nyo lang na medyo paganito yung estilo nila. So, para silang mga puno. So, ngayon, di lang kita gaano kasi nasa gilid pa lang siya, nakatali. Kasi hindi ko pa siya naaayos. Pero maganda yan na gawin nyo ring style. Kung meron kayong ganitong source o kaya material para sa inyong bougainvillea. And the last one, number 8, ito yung plant truck style. So kung kukunti lang yung bougainvillea nyo, di nyo alam kung paano ayusin, gawa lang kayo ng mga plant truck. At heto nga, maayos ring tignan kapag ka meron silang lalagyan na ganyan. O di ba? So mas nakakainggan nyo din silang tignan. Ayan po, oh. So, ayan. So, bahala na kayo mag-design nyo kung paano yung gagawin yung plant trucks. Meron ding mga nabibili na ready-made na plant truck sa Shopee. Ayan. At yun nga po yung mga recommended ko na mga designs o mga ginagamit ko mga designs para sa ating mga bougainvillea or styles para sa ating mga bougainvillea na nakakadagdag ng kanilang ganda. So kung nagustuhan nyo yung video, don't forget to like at pakishare na rin sa inyong mga kakilala.
So, check nyo na lang po yung mga tag products para sa ginagamit kong mga produkto sa Bougainvillea. Matatagpuan po silang lahat doon sa Shopee. Okay po?